today, ang topic natin is finishes. Okay? So, ang topic natin is finishes. So, nasa last part na tayo. Let's tackle it all sa mga last na mga estimate works na needed ninyo. So, ano ba ito matanggal? Ayan. Ayan. So, sa finishes, ito yung mga laman nun, tile works, floor and wall, finishes, doors and windows, painting works, general checklist. Okay? So, sa finishes, dito ninyo ma-estimate yung sa tiles and yung mga painting works. So, yun lang naman yung medyo concern natin. Pero, tackle natin yung mga ibang laman nito para magkaroon kayo ng idea kung ano yung mga works na yon. So, sa tile works, yan, may classifications tayong glazed and unglazed tiles. So, dyan sa plano ninyo, check nyo yung architectural para sa tile works. Kasi dun yan nakikita minsan kung anong ginamit nila sa flooring. Minsan nakikita yan dyan sa flooring kung naka-tiles ba or cement finish lang or whatsoever. Tapos dun nyo na malalaman kung paano nyo siya i-estimate. And then yung sizes ng tiles. So, meron tayong various types of tiles, porcelain, natural clay, ceramic, quarry, and faience mosaic. Sa floor finishes, may marble, ceramic, crazy cut marble. Meron din tayong mga granulated, vinyl, wood tiles, bricks, and tile sizes, and about sa mga painting works. Okay? So, yan yung mga kinds of paint. Ay, nako. Wait lang. Kailangan palang pindutin. So, sa tile works, yan. Ayan. So, yan yung mga klase ng tiles. Hindi lang sa flooring, pwede rin sa wall, lalo na sa CR, kasi nababasa yan. So, minsan ay nagkakaroon sila ng, or nilalagyan natin ng tile sa walls, di ba? So, ito yung glazed and unglazed. So, glazed, ibig sabihin, medyo malabo lang. Glazed is, syempre, makintab or makinis, and unglazed yung medyo magaspang. So, glazed tiles used for walls and light, duty, floors, and toppings. So, yan. Yan yung mga sample ng glazed tiles. Unglazed, homogeneous composition, hard, dense, quality, primarily used for floor finish and walls. So, yan. Yung medyo, ano siya, rough, rough finish. Okay? Parang brick style. So, actually, meron kayong subject niya na construction works sa finishes. Basta magkakaroon kayo ng ganyan. Or meron na kayo nun? Nagkaroon na kayo nun? Ng subject na ganon? Class? Wala pa. Hello? Hello? Nandiyan ba kayo? Anyone? Sumagot. Wala pa po, ma'am. Ayan. So, magkakaroon naman kayo ng subject na yun and matatakal nyo itong mga finishes works na to. And kasama yan yung mga floor finishes, wall finishes. So, dun na magkakaroon kayo ng idea. Pero dito, pasadahan lang natin. So, various types of tiles. Yan, porcelain tiles. Made out of pressed dust. Yan. And then, natural clay tiles. Yan. Minsan sa bubong yan. Either made from pressed or the plastic method from dust clay. So, i-check nyo ha, lalo na sa roof works, kung ano yung biyerong ginamit ninyo. Pero dito naman basically, dito sa Philippines, hindi tayo nagbe-brick tiles ng yero. Dahil yan, sa mga Amerika yan, dahil sa snow, yan, kailangan nila ng mas mabigat na yero or ng roofing. Eh dito hindi naman nagsusnow sa Philippines, kaya hindi tayo nagaganyan minsan. Pero na lang kung gusto ng client, ng owner ng bahay, na ganun ang kanyang roof. Okay, ceramic mosaic tiles mounted on a 30 by 30 cm paper as binder of tiles to facilitate its laying or setting. So, yan ang mosaic tile. So, ano siya? Isa siyang tiles, pero kung papansinin niyo may mga maliliit-maliit siya na tile. So, design yon para
maging kind of mosaic style siya. So, parang inisa-isang lagay. Pero sa totoo is isang tiles siya na parang ginawang mas madaming maliliit na tiles lang. And quarry mosaic, so ganyan yung quarry parang minsan sa mga pools ganito ang nakikita natin sa walls ng pools, 'di ba may mga swimming pools. May through plastic extraction process and faience mosaic. So yan din naman sa mga churches yan, 15 cm fast shelf form. Yan. So since ang ating na-estimate is residential lang naman, bahay lang naman, I think hindi naman tayo makaka-encounter ng mga ganitong kind of tile. So, ano lang, feeling ko ceramic lang tayo diyan. Ito ceramic. So, sa floor finishes naman tayo. So, we have marble tiles, yan ang mahal yang marble. At nadadaya din naman yang marble kasi may mga ganyang finishes na ceramic lang pero akala mo marble siya. Okay? Ceramic tile. So, ayan, ceramic. So, itong ceramic na ito ay medyo unglazed tiles ang ginamit. Pero madami ding magagandang ceramic tiles. Okay? And crazy cut. So, ito parang yung kanina sa may swimming pool. Mga crazy cut marbles. Sino yung, pwedeng pakimute? Sino yung naririnig ko dyan? Pakimute muna. And granulitic, sa granulitic made of concrete as base material. So granulitic, kung makikita nyo, para lang siyang buhos. So may malalaking panel siya. May concrete base material lang siya. And vinyl tiles, ayan, vinyl naman is dinidikit lang siya ng rubber. Rubber ba yun? Oo, rugby. Or whatsoever na adhesive tape. So medyo manipis lang ang vinyl eh. So may mga gumagamit din yan kung mga nagtitipid kayo. And then wood tiles, ayan, may mga medyo mahal ang wood tiles kasi gusto nilang maging ang finish nila ay parang kahoy kahit ang bahay naman nila ay stone or konkreto. Gusto nila, finish nila is wood. And brick tiles, ayan, bricks. Ay, yan. Yan, brick tiles. So, dito na tayo sa tile sizes. Ayan. Sa mga sizes, so, ang aware kayo ng mga tile sizes is, syempre minsan ang basic na ginagamit sa bahay ay square, di ba? So, yan, may 4x4, 8x8, 12x12, 18x18. So, sa 18x18, ano nyo nga to, i-convert nyo nga yung 18 inch to centimeter para aware kayo. Please, kung sino may calcu, paki-convert. 18 inch times nyo ng 25. Try nyo nga. 18 times 25. Ilan? Anyone? 45 centimeter po. Ayan. So, 45 by 45. So, if ever, ano siya, 450 by 450 mm na size or 45 cm by 45 cm na tile. So, medyo maliit yan kasi may na-encounter na akong tiles na 60 by 60 ang size. So, 60 cm by 60 cm. So, yan yung square. May trompe-l'oeil or kung ano man ang basa sa kanya. 8 by 8, 2 by 3/4 by 8, and herringbone, piazza, parquet, pavimento, HG2, and odd fellow. So, yan yung mga sizes nila. So, hindi ganyan yung design nila ha. Ano lang, yung sizes lang ang pinakita dyan. Okay? So, para aware lang kayo. And then yan. So, ito yon yung 18 by 18. Kanina na 45 by 45. And then, meron din tayong mga rectangular tiles. Minsan, ginagamit din yan. Yan, 16 by 8. And may 12 by 12 din. Ayan, mga tile sizes. Okay. So, ano ba to?
Ayan. So, ayun, dun tayo kanina sa tile sizes. So, dito na tayo sa painting works. So, sa painting works, paint, a mixture of a pigment and a vehicle, such as oil or water, that together form a liquid or paste that can be applied to a surface to provide an adherent coating. Yan. So, yan ang paint. So, alam naman natin ang ibig sabihin ng paint, pintura, yan ang pampaganda yan ng bahay, inside wall and outer wall, meron tayong mga paintings. Okay? So, paint clay, a light yellow to dark reddish brown iron or manganese-bearing clay that mixes easily with light linseed oil. Ayan. May ganyang kind of paint din. And paint remover, a liquid or paste formulation used to remove dried plant, varnish, enamel, or lacquer. So, pag gusto mo namang magbura ng paint mo, gumamit ka ng paint remover. Okay? So, two kinds of paint, yan, distemper. Distemper is the most common and economical type of painting available today. It can also be called whitewashing. Distemper is water-based paint and contains chalk, lime, water, and some coloring agent. So, yan. So, yan yung sample ng distemper. Ano lang siya? Water-based painting lang siya. Ayan. So, may mga gumagamit yan ngayon. Sabi common daw. Pero ang alam ko parang check na lang natin. Parang enamel ata ang minsan eh. Emulsions are also water-based. Distinguishing factor about emulsion is that it provides a rich and matte finish to the interior walls. It also provides durability to the painted surface. Emulsions are fungus and mildew resistance, which helps in providing longer life to the walls. Emulsions are washable. As such, most of the stains in the walls can be removed by just wiping with a cloth dipped in a mild soap solution. So, ayan. Wala tayong sample pic. So, functional paint. There are certain paints available in the market. Actually, guys, ang painting, hindi lang siya pampaganda. Ano rin siya. Nagpro-protect din siya ng ng walls natin or kung saan mo man siya i-apply. Kasi minsan ang mga painting is chemical resistance, waterproof resistance, yan, fire resistance, may mga ganyan. So, pag maglagay tayo niyan, minsan na protect natin yung bahay natin para makaiwas sa mga, katulad nga kanina, mga fungus, yan, mga ganyan, makaiwas tayo sa mga mga tawag dito, mga lumot, mga ganyan. Kailangan natin lagyan ng painting and then kung maulan naman may mga waterproofing painting tayo para hindi pumasok yung ulan sa ating bahay. And meron din namang fireproof na painting. Actually hindi siya painting. Hindi siya may kulay. Parang ina-apply muna siya bago siya lagyan ng paint. So parang for protection siya. Okay? So may mga ganyan. There are certain paints available in the market that not just decorates the walls, but also have some specific functions. Ito na pala eh, like eliminating insect, bacteria, fungus, or dust mites. These paints come with an inbuilt safe and non-toxic mechanism, which, though harmless to humans, is fatal for insects, fungus, and bacteria. So, yan yung mga sinasabi ko, mga functional painting. Okay? So, ito oil-based. So, common na ginagamit sa pagpe-paint talaga ng mga artist. Oil-based paints are extremely durable and prove to be an excellent choice for inner walls. Kung mapapansin niyo minsan may mga artist na nagde-decorate ng bahay nila sa loob, 'di ba? So, ito yung ginagamit nila. These paints are require mineral spirits for thinning and clean up and are even slow drying. However, oil-based paints have a strong odor that might act as a disadvantage to their popular. So, medyo maamoy lang to. Medyo malakas ang amoy. So, ito yung sinasabi ko parang latex atang na ano natin eh, minsan nagagamit or enamel paint. Diba sa mga bahay? It is one of the oil-based paint but with better adhesion qualities. It is much durable and stain resistant and provides a smooth and cheerful effect to the surface, available in dull and glossy finish. The paint can be used in
Interior and exterior walls, yan. So, yan yung mga ginagamitan. As well as furniture. The main advantage of enamels is that they dry without leaving any brush marks. Okay, so mas maganda siya. Vinyl acrylic, yan. These are the least expensive paint available in the market and are suitable for most of the interior walls. Vinyl acrylic latex paints are durable and come with better adhesion quality. Ayan, example. So, yun ang vinyl acrylic. So, parang ginagamit din siya ng mga artist. So, meron din tayong cement-based. Cement-based paints are a kind of water paint that is applied on their peripheral surface of the house. These paints are highly water resistant and give a fine outcome on a new concrete surface. So, yan. So, cement-based paints, ano lang siya? Ayan. So, parang rough finish siya pag i-apply natin. Varnish naman, ito naman sa mga kahoy, 'di ba? Is a paint that resembles oil paints but does not contain color pigments like oil paints. Varnishes provides a transparent film when dry, unlike oil paints. The paints flow out after it has been applied, removing any brush marks made out of linseed oil and a fossil gum. It is ideal for furniture, floors, and for exterior and interior woodworks. So ito, commonly used sa mga kahoy varnish, 'di ba? Para maganda ang finish, para makintab. Yan, mga upuan, mga ganyan. O di kaya kung may pero actually 'pag wood tiles hindi na nilalagyan yan, eh. So kapag kahoy ang inyong ano, wood floor ninyo, puwede niyong lagyan ng varnish. Pero hindi naman na siya nagagawa ngayon kasi common is nagbubuhos na tayo ng sahig, hindi na tayo nagwo-wood flooring. Lacquer. Yan, parang sa mga kotse. Is a paint made from nitrocellulose and gives a very quick drying finish. This should not be applied over oil paint and varnishes as it acts as a remover and softens the undercoat. It gives an ideal finish for metal works like brass, which would otherwise tarnish if left. So yan naman, kapag steel, ano naman kayo, steel house or steel structure yan. Yan ang medyo ginagamit nilang painting works. Ayan. So, ayan, medyo tapos na tayo. Check nga natin 'to. Actually, may sample 'to, eh. Ito pala. Ito ba yun? Okey. Dito tayo sa equipment. So, i-ano na, pasadahan natin yung mga equipment na ginagamit sa anong tawag dito, sa construction. So, yan. Ito yung mga equipment. Una is dozer. Yan, makikita niyo yan kapag nagtatanggal tayo ng lupa for foundation. Yan ang makikita natin. Pero actually makita niyo 'to kapag malaki yung ginagawang construction. So kapag bahay, alam ko labor lang 'yan, pala-pala lang. Pero not unless may basement kayo na kailangan ng equipment na hindi na kaya ng tao, so gagamitan na nila 'yan. Or grader, 'yan medyo similar. Payloader, ayan. Crane shovel, so 'yan mga crane shovel. Tractor roller, so 'yan para 'yan pampa-compact minsan yung mga roller na 'yan. Tandem roller, pang-compact din 'yan, kasi kailangan mo ng compaction sa soil bago mo buhusan. And dump truck, so 'yan yung mga kumukuha ng mga lupa or kahit anong gamit na needed i-travel or ilagay. Next is buggy, so 'yan, maliit lang din 'yan na lagayan and wheelbarrow. Asphalt distributor, ayan. So 'pag naglalagay tayo ng asfalto, 'yan needed 'yan. So rock crusher, so 'yan naman ay ginagamit para madurog yung bato para sa paggawa ng graba. Ano 'to, concrete vibrator, 'yan.
So, sa concrete vibrator, ginagamit yan para pag nagbubuhos kasi tayo uneven, minsan butas-butas, so kailangan mong i-vibrate yung binuhos mo para mapunta dun yung ibang mga semento, ibang graba, ma-distribute ng maayos yung buhos mo. Kasi minsan kapag hindi mo gamitan yan, pagtanggal mo ng forma, ng formworks, makita mo, ay butas, walang buhos dito sa part na 'to. Alam niyo yun, nagiging ampaw. So, para pag mawala yung mga air, vina-vibrate nila yan para lahat malagyan ng mixture, concrete mixed. And scrap tower, ayan yung scrap tower. Scrapper tornapool. Ayan, iyan naman. Parang nagpatong-patong. So, ito yung general checklist natin. Yan, actually, ba yung 10 minutes na lang, oh. Actually, ito yung mga makikita natin sa BOQ or Bill of Quantities ninyo. Ayan, yung mga site clearing, mobilization, yung excavation and backfilling. Actually, yan yung mga pinagawa ko sa inyo, di ba? Steel reinforcement and masonry work, concrete works, here for concreting, foundation masonry. Tapos, meron din tayong plumbing works, electrical work. So, itong plumbing and electrical, kasama din siya sa BOQ, pero I believe na hindi na natin siya madidiscuss since hindi na natin siya medyo masasakop. Okay? Lalo na itong electrical, eh, hindi naman natin 'to forte. So, sa plumbing, pwede natin yang mabilang yung mga ano ninyo, yung mga tubo na ginamit, ayan. Pieces lang din naman yan if ever. So, yan, yung mga roughing ins and mechanical, yung roofing, stairs, tileworks, hardware, finishing hardware, fixture, painting, and varnishing. Okay? So, ito tayo, sample tayo ng tiling works. Determine the quantity of the following materials. 10 by 20 daw ang gamit na glazed wall tiles na glazed sa wall. Ito yon. And 20 by 20 naman unglazed sa floor. Okay? Cement for mortar, cement for joint, pillar. So, for this, syempre sa wall muna tayo, kailangan mo yung height. So, 1.5 yung height. And yung total length ng gagamitan mo ng tile. So, that is 5 plus 3. Okay? So, check natin. So, yun. Solve for area of the wall. So, ito yung height, 1.5 times yung total length na 5 plus 3. Ito yun, 8. Okay? Ta-times mo lang siya. 1.5 times 8, we have 12 meters square. Okay? So, meron na tayong total area ng paglalagyan mo ng tiles. So, i-divide mo kuhain mo yung area ng isang tile. Ang ginamit is 10 by 20 cm. Okay? So, convert it to meter. So, 0.1 times 0.2. Ito yung meter unit niya. So, meron kang 0.02 meter squared area para sa isang tile. So, i-divide mo lang yan. Yung 12 na total wall area, i-divide mo ng 0.02, makukuha mo na yung pieces. So, we have 12 divided by 0.02, you have 600 pieces 10 by 20 glazed tiles. Okay. So, yan. So, if ever man na may decimal point, round up palagi. Kasi, hindi naman natin maiiwasan na may mabasag dyan. Through construction, sa pag-a-apply mo, may mabasag. So, mas magandang meron kang sobra. Okay? So, number 2, solve natin yung floor tiles. Again, kukuhain mo lang yung floor area, 5 by 3. Kasi 3 to, 5 by 3, so 15. And i-divide mo siya sa area ng isang tiles. Yun lang, 5 times 3 is 15. Ang area ng isang tile mo is 20 by 20. So, 0.2 times 0.2, 0.04. So, i-divide mo yung 15 na total floor finish. Divide mo ng 0.04 na isang tile. So, meron kang 375 pieces na 20 by 20 unglazed tiles. So, naintindihan, class? Ganun lang sa pagkuha ng tiles, ha? Okay? Class, nandyan? Naintindihan? Please answer. Yes. Ayan. Yes. So, sa ano ninyo, mamaya, meron pa pala. So, sa cement for mortar, area of wall and floor. So, kuhain mo yung buong area ng wall and floor, which is itong 15 and 12. Wall and floor. Okay? So, plus niya may 27 ka.
And cement mortar, so yung 27 meters squared, tinimes niya siya sa multiplier for cement mortar. So, check nyo to sa CHB ninyo or sa book ni Fajardo, baka makuha niyo yung multiplier na ito. So, ang multiplier niya is 0.086. Makukuha mo yung bags ng semento. Okay? So, for filler, cement filler, yan. So, in 27 meters squared, times niya sa multiplier ng filler, which is 0.5. So, nakakuha siya ng 13.5 or 14 kilograms. Okay. For breakage allowance, 5%. Ito yon. So, nilagyan niya ng allowance na 5%. So, kung mapapansin ninyo, ano ba to? Kung mapapansin ninyo, 600 pieces lang. Pero nag-additional siya ng 603.75. Nag-additional siya ng 5%. Okay? So, nagdagdag siya ng 5%. Kaya, yung 10 by 20 niya naging 630 pieces. Yung 20 by 20 is 394. And yung cement mortar, ganun pa rin. Hindi mo dadagdagan to kasi semento yan. 3 bags and ang cement for joint filler is 14 kilograms. Okay. So, cement mortar, ito yung nilalagay sa ilalim ng tiles. Di ba? Parang ito yung pandikit natin sa tiles. Ang cement filler naman, ano lang to, sa mga pagitan ng tiles, di ba? Yung mga pag, pag nabuo na yung tiles, meron yung sa mga pagitan ng square is kulang. Yan yung fillers yan. So, kilograms lang yan. Pero yung cement mortar is bags. Okay? So, sa inyo, pwede nyong lagyan ng 5% allowance. Kasi yun nga yung sinasabi ko sa pagbiyahe, sa paglalagay, malay nyo yung worker ninyo is nakabasag, ayan, at least meron ka pang 30 pieces na pasobra. So, hindi naman yan maiiwasan. Okay, so pwede nyong gawin yan. So, we have 3 minutes na lang and gagawa ulit ako ng link and mag-join ulit kayo, okay? Kasi meron pa tayong i-discuss after. So, tapos na tayo dito sa finishes or tile works and painting works. Ang painting works naman is madali lang mamaya mamaya na lang kasi 3 minutes na lang. So, area lang naman yan, yung painting works. Kuhain nyo lang yung area ng inyong uh, lalagyan ng pintura and yun na. Yun lang kailangan nyo sa BOQ nyo. Area ng lalagyan nyo ng pintura. So, pasadahan natin itong ayan. Isang planong nakita ko kung kanino man to. So, dito, minsan kasi makikita nyo sa dito. Dapat minsan may makikita kayo dyan kung ano yung nilagay na tile finish. So here, wala namang nailagay. Mga ano lang. Ang tawag dito? Ang nandito lang is kung ano siya, kitchen, dining area, and yung square meter niya. Pero hanapin nyo sa inyo, sa Arki nyo yan makita. And then dito sa elevation, dapat meron din yung mga call out kung ano siya, kung painting ba siya, wall paint finish, anong paint finish, or kung ano man ang nakalagay dyan. Diyan, dapat may nakaturo. Pero itong nakbuksan ko is wala ang nakalagay. Pero here, may nakita ako dito. Ayan o. Living area detail and specification. So, dito nakalagay yung kanya. Ayan o. Flooring. Yung flooring niya daw, semi-elegant. 60 by 60 rough granite tile. Light gray color all over living area. So, yan. Makita nyo sa living area, sa kitchen. So, makita nyo kung anong ginamit niyang tiles na size. Okay? Ayan o, 60 by 60 ang ginamit niya. Sa kitchen, 60 by 60 din. Ito, sa ceiling, ito yung ginamit niya. Okay? Sa wall, semi-elegant o painting with color. So, makita nyo lahat yan dyan. Nandito nakalagay naman yung kanya. So, kung kanino man to, maganda dahil meron siyang nilagay kung ano yung gagamitin yung sizes and
kind of finish. Okay, so hindi ka na malilito. Dun sa iba na wala kayong makita sa plan ninyo, I suggest na gumamit kayo ng mag-assume na lang kayo if ever na wala kayo ha. Mag-assume kayo ng tiles sa flooring. And then gamitin nyo is, it's either pwede kayong gumamit ng 60 by 60 or 45 by 45. Okay, so, ayan. So, yun, ano ba to? Wait lang, share. Ayan. Ay, paano ba ito mawala? Ayan. So, sa finishes, meron tayong, yun, Tileworks and paint finish, painting works. Okay? So, sa Tileworks, ang kailangan mo lang dyan is yung tiles, pieces, di ba? Yan. So, dito sa Tileworks, ay nako, dito sa Tileworks, kailangan mo yung tiles, pieces, tapos cement, ayan, and syempre sa cement may sand din yan. So, ayan. So, sa painting works naman, ang kailangan nyo lang sa painting works ay yung area. Area ng may paint. Oh, area. Area of wall. So, yung wall na yan, outer wall, inner wall. Okay, inner wall. Syempre, ima-minus nyo dyan yung mga openings ha. Subtract the openings. Syempre, yung openings, yung doors, window, etc. Okay? So, malinaw, class? So, yan. So, sa finishes, meron tayong tile works, painting works. So, ano pa? So, punta tayo ngayon sa roofing works. Roofing works. Okay? So, sa bubong na to. So, check natin itong isang nakita kong plan. So, makita nyo yung tiles and painting, syempre, dapat nasa ano siya, ha? Nasa, tawag dito, nasa arky siya. Okay? Tingnan natin yung arky niya. Ito, meron dito. Okay? So, ito, mga fixtures pala to. Ayan. So, mapapansin nyo sa elevation, nakalagay yan, ayun o, painted finish, plain cement finish. Yan. So, ano lang siya, painted. Cement finish lang siya, ibig sabihin, wala siyang tiles. Yung semento, pininturahan lang. Okay? So, yan. Diyan, makita nyo yung mga call-outs sa Arky. Tapos sa bubong, ayan nakalagay, pre-painted metal sheet, rib type. Yan yung ginamit niya sa bubong. Okay. Yan, makita nyo yan. Diyan sa elevation. Okay. So, sa roof, mapapansin nyo, ito yung roof. Dito nakalagay din yan kung ano yung nandyan. Pre-painted LED flashing, meron kang
Pre-painted metal sheet rib type, long span, yun yung ginamit niyang yero, may gutter, ayan, etc. etc. So, sa bubong, madali lang mag-estimate sa bubong. Kukuhain mo lang yung length ng mga ginamit na material and then i-divide mo siya sa commercial length na nasa market. So, say for example, dito, ang kanyang bubong ay, tingnan natin ang kanyang bubong. Ayun. So, dito may kita nyo, may HT1 siya, half truss, 1, HT1, HT1. And then, yung mga naka-cross na yan, ang tawag dyan ay cross bracing. Okay, so may cross bracing ka rin. So, meron ka ng HT3 dyan. So, hanapin mo yan ngayon dito sa inyong plano. So, this is the HT1, HT2. Where's your HT2? Bakit ka may HT2? Ito yung HT2 mo. And ito yung HT3 mo. So, yan, naka-call out yan. TC is top chord, BC is bottom chord. So, ito yun. Bottom top chord mo, ito yung ginamit na angle, single lang. Ayos Parang mali. Dapat ang top chord and bottom chord is double angle. Pero ang ginawang double angle sa'yo yung mga diagonal. Medyo mali yun But anyway, since ito yung gawa ng designer, wala na tayong magagawa. Estimate mo na lang. So, yun. Sa top chord, kuhain mo yung length niyan. Ma'am, wala pong length. Okay, yun yung sinasabi ko sa inyo. Kaya, dapat maganda yung nakuha yung plano para sana may dimension na yun nakalagay. Kung wala, manual calculate nyo yan. Say, for example, HT1. So, ang HT1 mo is ito. Ganito kahaba. So, may dimension yan malamang sa, check mo dito. Ito, yung dimension nitong 9 meters ba yan? Meron pang 1.45 dito. So, 9 plus 1.45. So, ito yung length ng baba nyo. Tapos, yung height ng inyong slope, yung taas ng inyong bubong. So, kung wala dito, punta kayo ngayon sa Archie. Hanapin nyo ngayon yung elevation nun. Doon nyo makikita yung taas. Okay? So, tiyagaan yan sa pag-estimate. Hindi pwedeng, porket hindi nilagay doon, hindi na kayo gagawa ng paraan kung paano siya ma-estimate. Kasi tayong estimator, dapat di tayo aasa lang agad sa mga nakalagay na. Kung wala, magko-compute ka. So, dito may nakita kang 1.6. Pero hanggang taas yun. So, dapat hanggang dito lang yung makuha mo. Okay? So, aalamin mo ulit yan. So, hanap ka dito. Ito, 1.25. So, feeling ko ito yon. Yung height mo doon is 1.25. So, alam nyo na yung Pythagorean theorem. Diba? So, kung ito yun, sorry. Kung ito yung bubong mo, kunyari, yan. So, 9 plus 1.45 yun kanina, diba? So, check natin. 9 plus 1.45 is 10.45. So, may 10.45 ka dito. Tapos, ito is 1.25 height. So makukuha nyo na yung C. Diba? Ano yun? A, B, C. A, B, C. Diba? C, Pythagorean theorem, A squared plus B squared. So, square root ng 10.45 plus 1.25 squared. Yan, square root niyan. So, yun na yung value mo ng C. So, makuha mo yung length ng C mo. Okay? So, check mo nga yan. Anyone, calcu? Walang scientific itong para mas mabilis. Paki-calculate, ano sagot? 10.45 squared plus 1.25 squared. Tapos square root nyo. Ano sagot? Anyone? Class? Pakikuha yung calcu. 10.524 po, ma'am. 11.006 po. Ano ulit? Parang hindi kayo
same ng sagot. Paki-double check. 10.54 po, ma'am. Sure yan? 10.54? Sure? Parang maliit to. 524 po. Paki-double check nyo ha. Tama? Check nga Yes, natin. po. 11.02, ma'am. 11.02. O, check nga natin. O, square natin tong 10.45. Squared. Mali. Ulit nga. 10.45 squared. Plus, ano yun? 1.25 squared. Tapos, square root mo yan. 110.765. Paano mag-square root dito? Yun lang, di ko alam. Saan na square root? Ito ba yun? Yes po. Ayun, 10.524. So, medyo tama. So, yan. So, ito yung sagot, 10.524 meter. So, yun yung length mo dito. Saan na yun? So, ganun ha, magko-compute kayo kung... So, yun, may value ka na ng TC. And then, syempre, ito pa, yung mga yan. Alamin mo yung lengths niyan. So, yun, alam mo na yung value ng TC, yung ginamit dyan na angle bar is 2 by 2 by 316. Yan, kuhain mo yung total length ng angle bar na yan. Napapansin mo, same ng ginamit yung top chord and bottom chord. Mong ipag-plus yan, yung length ng PC mo and yung length ng BC mo. Ayan. Pag-plus mo, ngayon, ang standard length, commercial length yan sa market is 6 meters. So, i-plus nga natin, try natin ha. Single angle lang. Pero kapag double angle yan, times 2 yan kasi dalawang angle bar yung ginamit dyan, dalawang angle bar yung ginamit dyan. So, times 2 yun, kaya mas mahaba yung length nun, okay? So, try natin dito, since nakuha na natin to. So, TC plus BC is equal to 10.524 plus 10.45 is equal to plus 10.45 mo na lang to. Yan. So, meron kang 20.974. 20.974 meters. Linear meter. So, linear meter. And, divide mo siya ngayon sa 6 meter na length ng isang angle bar sa market. So, 20.974 divided by 6. Divide mo to ngayon ng 6. So, meron kang 3.5 pieces. So, 3.5 P. 3.5 pieces ng angle bar. Kung ano man yung length nun. Ano yun? 2 by 2 by 316. Angle bar. Angle bar is L eh. Yan. By ano yan? By 6 meter length. Yan. So, since wala namang 0.5 pieces sa market, pwede mo yung ma-round off na 4 pieces. Pero mag-round off ka kapag na-total mo na lahat. Okay? Kasi isa lang to eh. Isang HT1 lang to, di ba? Isang HT1 lang. Eh, ilan ang HT1 mo dito? Ayan o, 1, 2, 3, 4, 5. So, may 5 ka. So, ito plus, ito times, ito pa, 6, 7. So, may 7 ka. So, yung 3.5 mo na yan, times mo yan sa 7. O, check natin. 3.5. 3.5 times 7.
O may 24.5 pieces ka, 24.5. O, yan ang i-round up mo na 25 pieces. Okay? 25 pieces na 2 by 2 by 3 by 16. Yan, by 6 meter length. So, yan yung sagot mo for HT1. Okay? So, yun, pinasalahan ko lang kung paano yung roofing ninyo. So, yan, makikita nyo yan dito yung ginamit nilang mga, tawag dito, materials. And then, ayan o, basahin yung maigi yung roofing nyo ha. Meron kang nilagay, meron daw 12 mm plain bar sagrad, spaced as shown, staggered, connection nuts and bolts. So, yung sagrad mo dyan is ito. So, yan o, pag ganun-ganon. Nakita nyo yan? So, yan, ang ano ko dyan sa inyo, idiretso nyo na yan na length. So, yan yung length mo ng sagrad. Okay? Divide mo ulit ng 6 meter kasi ang commercial length niya sa ano, sa market is 6 meter. So, 12 mm plain bar sagrad, round bar yan. So, parang rebar na ginagamit natin sa mga columns, pero makinis. Wala siyang yung mga diagonal na paano, pa uka-uka, wala. Round siya. So, yun yun. So, yan, meron kang mga round bar na yan. And meron kang purlins. Ito yung purlins mo. 100 by 50 by 15 by 2.0 light gauge channel purlins based at 600. So, yan, bilangin mo yan. So, ito yung mga purlins mo, yung mahahabang yan. Bilangin mo yung total length and then kung ilan yan lahat. Spaced at 600 naman. So, pwede mo siyang i-manual count or yung length na to, i-divide mo ng 0.6, makukuha mo yung total pieces noon. And then, i-times mo sa lengths niyan ng mga purlins na yan. Okay? Makukuha mo and i-divide mo ulit ng 6 meter kasi yun ang commercial length sa market. Makuha mo na yung pieces. Okay, so dito meron kang cross-bracing turnbuckle pero hindi niya niilagay kung ano siya. Tingnan nga natin kung okay. So, wala. Pero nakalagay siya. Well, all plate, all purlin shall be, hindi na ilagay. Pero yung cross bracing mo is another, ano rin yan, another part of your roof, yung cross bracing na yung mga X na yan. Kuhain mo rin yung lengths niyan, and then i-divide mo sa 6 meter. Kung walang nakalagay, ang gamitin mong cross bracing is 16 mm. Okay, 16 mm. Open nga tayo dito para mas maintindihan ninyo. So, dito, ito ito yung mga cross bracing, yung mga blue. So, nakaturo yan. Kung mapapansin nyo, nakaturo yan, ito yan. So, dito, ang ginamit niya 12 mm lang. 12 mm round bar with standard turnbuckles at one end place as shown, typical. So, yan, kukuhain mo yung length niyan lahat. So, meron dyan ditong, ayan cross bracing. Yun. So, yung sagrad mo, yung si purlins mo, yung ginamit mo ST1, T1, yan. So, sa cross bracing, 12 mm round bar cross bracing with turnbuckles at one end. Sagrad, 12 mm diameter round bar, sagrad between trusses. Yan. So, yung sagrad ko dito, yung dilaw. And then, nakaturo din yung purlins. Yan. Yung purlins yung mga magenta color. So, ito yun. One piece, 50 by 100 by 1.5 thick C-steel purlins spaced at 750. Provide angle bar 50 by 54.5 as purlin connector. So, ayan. So, yun. So, dito makikita nyo yung cross section kung paano siya nilalatag. So, yan. So, ma-estimate nyo kaagad kung ano yung inyong roofing. Kayo malinaw, class?
Yes po. Okay, wait lang. Ayan. So, kapag ma-finish nyo na lahat, siya, yung tile works, painting works, and roofing works, supposed to be tapos na yung inyong estimate lahat. So, ang pinaka last na gagawin ninyo is yung bill of quantities or yung BOQ. Yun yung pinaka um, final portfolio, if ever, ang needed ko sa inyo. Kasi lahat ng inestimate ninyo, doon yon mailalagay. Okay? So, example nun is ito. Saan ba ito? Hindi pala ito. Okay, sample. Ito. So, ito gawa ito ng dating estudyante ko. So, ito yon. So, lalagay niyo yung project, location, yung owner, kung ano yung nakalagay dun sa plano, and yung date. Yung date is ngayon. Okay, kung kailan nyo siya ginawa. And then yung total floor area. And then yun. So, general requirements. So, lagyan nyo lang yan ng, kailangan kasi to yung paglalakad ng building na yan, yung permit and license, insurance, mobilization. Lahat lang yan. So, 111. Wag nyo na lang lagyan ng value kasi on actual yan nilalagay kung magkano yung nagawa eh. So, yung direct work, site preparation, yung mga pina-estimate ko dati. So, dyan, ilalagay nyo yan dyan. And then, yung unit niya, tapos yung quantity. And then, yung unit cost, isi-send ko ito sa inyo. Itong price list. Itong price list na ito is nakuha ko ito sa friend ko na nagwo-work sa Laguna back 2023. So, pwede nyo itong gamitin. So, yung instruction is, bahala na kayong ba yan? 10 minutes na naman. Bahala na kayong mag-check kasi sa, tayo, munisipyo ng City Hall. Pero ito yung mga price list nun. Okay, yan. Sa structural material, kung magkano yung pieces ng 10 mm, yan. Makita nyo yan dyan. Yung mga price list, okay? Equipments, electrical, yan. Makikita yan lahat dyan. So, isi-send ko to sa inyo para meron kayong background ng price list kung magkano. Kasi sa actual, kayo talaga magkukuha ng presyo niyan, tatawag kayo sa mga market, sa hardwares, kung magkano na po ang bakal ng ganito, ganyan. Pero since students pa lang kayo, hindi pa naman kayo nag-work, bigyan ko na lang kayo ng nakalap na nila ng mga pricing. Pero this is back on 2023 pa, so baka nag-price taas na sila. Anyway, so yon yung price list. So yan, may mga price sila dyan. And concrete works, yan. Cement, sand, crush, rebar works, kung ano yung mga ginamit. Pero ito kasi, overall to, okay, yan. Formworks, masonry, roofing, framing, tile works, painting works, ayan. Then, ilagay nyo yung prepared by kung sino kayo. And then, gawin nyo na akong mutok since single pa ako nito eh. Okay. So, ito isang example ng BOQ, which is per pieces ang ginamit. So, meron ako ditong isa, ito, naman ginagamit namin ito sa, ito, dito tayo. Yan. Sa work ko dati. So, this is kapag kilograms. O, titingnan nyo. So, same yan, lot din yan. And then, yung site preparations, yan, nilagay nyo dyan. So, may pricings din yan. And then, papapansin nyo, concrete works, ayan. Sa foundation, kung ilang cubic meter. Sa column, ilan ang cubic meter. Sa beam, cubic meter. Suspended slab, kung ilan, okay? So,
Yan. So, sa rebar works, kung ilan ang bakal na ginamit sa foundation, kilogram, sa column beam, suspended slab on stair, yan. Okay, sa formworks, yan. Naka-ano siya, naka-square meter siya. Okay? And then sa masonry works, ayan. And roof framing, nandyan din yan. Then, dito, wala lang nailagay na painting and tiles, pero magdagdag na lang kayo. So, bibigyan ko kayo ng dalawa. Okay. So, dalawa yung gawin ninyo. Based ng naka-pieces and based din dito sa naka-kilogram. Okay? Para hindi kayo malito. So, pwede ko itong i-send sa inyo. And then, check nyo na lang yung ibang pricing if ever. Kasi sa outside world, minsan dalawa ang ipapagawa, minsan dalawang type of estimate. It's either naka-kilogram, naka-square meters yung values, and yung isa naman is, ito nga, itong mga naka-pieces, yun na yung rebar works. Yung mga plywood naka-pieces na. Okay. Intindihan, class? So, ito, ibibigay ko itong sample sa inyo, okay? Tapos, kayo nang bahalang gumawa. So, ito yung pinaka-final na output na hihingin ko sa inyo, maliban pa dun sa mga estimates na ginagawa ninyo. Siyempre, bago nyo magawa itong BOQ, dapat tapos nyo lahat yung mga activities or yung assignments na pinapagawa ko sa inyo. Pag i-check natin yung gawa ninyo, saan ba kayo? Ito. So, check natin yung assignments nyo, ha? So, mapapansin ko yung iba kompleto na, yung iba hindi pa. Ayan, sa formworks, 14 pa lang yung nag-submit. Sa rebar, ng 13 pa lang. Ayan, almost dito sa site preparation, 48. 50 kayo, di ba? So, pero parang may nag-chat sa akin na, nag-drop ba or what? Ayan, dito sa subject ko. So, baka dahil doon. So, yan. So, ito, kung mapapansin nyo, nilagyan ko lang to ng, tawag dito, nilagyan ko siya ng 1 week time ninyo, di ba, na preparation, pero hindi ko nilagyan ng close date. Hindi ko siya clinose na kapag after 1 week is hindi na kayo makakapag-submit. Hindi. Kasi alam ko naman na yung iba hindi pa tapos, yung iba ginagawa pa, kaya kahit turned in late, mag-submit kayo ng mag-submit. Kasi chine-check ko yan kung sino na yung 100% na tapos na, yung iba hindi pa tapos, yung mga nakapagpasa tapos na, yung mga iba hindi pa. So, mag-submit lang kayo. Kailan ba ang end ng natin? End ng SEM? 29. June 29. So, yon. So, June 14 ngayon. June 14. So, meron pa tayong June 28. So, you have still 2 weeks. Ayan. So, last na naman na to, yung tile works, roofing works na yan, and then yung painting works, madadali na lang yan. So, kaya nyo na yan. And then, kapag matapos, yung BOQ, yun yung last na isa-submit ninyo. So, yan, chinecheck ko yung mga gawa ninyo dyan, kung ano yung kung paano ninyo makompute. Yung iba, hindi pa ako nakakapag-comment. Kasi, kapag PDF, pwede ko makomentan. Kapag image, hindi ko ata makomentan yung submit ninyo. Okay? So, 3 minutes. So, yan yung example ng submission na dapat. Diyan, mapapansin ninyo, ang grand total project cost niya is 3,000,000. Okay, so diyan malalaman ninyo kung gaano kamahal yung bahay na ginawa ninyo. Plus, hindi pa yun kumpleto. Syempre, wala pa yung general requirements dyan. Ano lang to, structural estimate lang to. Mapapansin nyo, wala dito yung electrical works and yung plumbing works. So, at least may background kayo kung magkano na yung
kailangan ninyo sa paggawa ng bahay. Okay? So ito, ibibigay ko naman to sa inyo na ano na sample kasama itong isang tong BOQ to na naka-kilograms. Okay? Ayan. So, do you have any questions, class? So, ang submission na last nito is, sige, hanggang January 28, ang pinaka-submission ninyo nito, January 28, since ito yung last natin. So, after nun, dun ko pa lang kayo ma-checkan ng pinaka-total lahat. And hopefully, lahat kayo is nakapag-submit na. Okay? Ng inyong estimates. Kasi mag-uumpisa na rin akong mag-check ng inyong gawa para hindi tayo malate ng pag-grade sa inyo.